Member ng Senado. Ang uulihin, sa loob mismo ng aming bakuran. At sinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. I'm a Filipino. I'm your constituent. Wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan ko rin ako. Para isa ikagaganda ng ating bayan ay siyang paninwisit na ito. Itong mga hinayot. Bato, arestuhin! Arestuhin. Bato, arestuhin! Today, we don't work in silos. The government is composed of so many moving parts, and it needs to be orchestrated, and it needs to work in sync with each other so that we achieve the mission. Hindi naman to kanya-kanyang operation na bahala ka dyan, bahala ako rito, ganito ang gawin ko. No. It's always something, everything are best done with proper coordination with all the interested parties. Okay. So, nagsalita na talaga si General Torre kaugnay sa naging operasyon laban sa paghuli kay Senador Bato. Habang umalma naman si Senador Rodante Marcolita na hindi daw ginagalang ang institusyon ng Senado. Pero ang tanong dito, paano igagalang ba ng publiko ang magiging hakbang na isinailalim umano ng protective custody si Senador Bato? Tapos kalaunan, lihim itong nakalabas. Pinaiskapo? Tatalakayan natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito. Mag-react din tayo kay Tinig ng Karunungan. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod na Wendell Talimong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo ngayon nakabase sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs, paki-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Di na natin patatagalin pa bago tayo papasok sa punto por punto, magbigay tayong reaksyon nitong si Tinig ng Karunungan. Dahil NBI Director daw nabuking ni Marcolita. Senator Rodante Marcoleta binuking si NBI Director Melvin Matibag at ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato. Yan. Binuking daw ni Marcoleta si NBI Director Melvin Matibag. Pero, yun ang pahayag ni Tinig ng Karunungan. Siya ay isang kaanib sa INC, Iglesia ni Cristo, na tatag ni Felix Manalo. Gayon din si Marcolita. Pero, ano ba talaga ang binuking? Wala namang malinaw na ebidensya o kaya detalye na inilabas, kundi puro paratang na lang o kaya pasaring na binuking daw. So kung totoo na may mabigat na pagbubunyag o pagbuking, bakit walang konkretong dokumento, video ba o opisyal na patunay na ipinakita para mabuking ang NBI? Sino kaya ang nabuking dito? Ang kaalyado nila ni Marcoleta na isa ilalim sa protective custody si Bato pagkatapos biglang nawala, palihim itong nakaiskapo? Kaya hindi sapat yung puro lamang binuking na salita para paniwalaan agad ang publiko, lalo na kung walang malinaw na basihan. Okay, anong sabi pa niya? De La Rosa, alam natin kung gaano po kainit ang paksang iyan.
Ang totoo, mga kababayan, may mga abogado at mayroon din namang nag-aabu-abogaduhan ang sumulpot at bumangon sa social media. Naglalabas sila ng samut-saring post, yung iba ay video pa tungkol sa kanilang opinyon, saloobin, sariling interpretasyon tungkol dito sa pag-aresto kay Bato at sa umano'y warrant of arrest laban sa kanya. Okay. Ang sabi ni Tinig ng Karunungan, may mga abogado at may mga abogaduhan daw na nagbigay ng sariling saloobin tungkol sa paghuli kay Senador Bato kaugnay sa warrant of arrest na mula sa International Criminal Court. Pero kung mali o kaya bawal pala para sa isang hindi abogado na magbigay ng opinyon sa isang malaking usapin, lalo na usaping pambansa, bakit siya mismo, itong si Tinig ng Karunungan na kaanib ng INC, nagbigay din ng kanyang sariling komento o komentaryo, di ba? Hindi ba tatamaan din siya sa sarili niyang pahayag na may mga abogaduhan lang daw? Sa isang demokratikong bansa, mga kapatid, hindi kailangang abogado talaga bago maglabas ng kaniyang opinion kaugnay sa isyung ito, o kaya pagsusuri o kaya magbigay ng pananaw, lalo na kung ang usapin natin ay may epekto sa buong bayan. Ang mahalaga, may basihan ba ang sinabi at handa bang tumanggap ng tamang paliwanag kung may mali man? So, hindi monopolyo ng iilang tao lamang yung pagtalakay sa mga pampublikong isyu sa ating lipunan. Kahit nga sila, ang kanilang inaabogaduhan si Bato at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nakapagtataka, bakit ang INC nung sinabi ni Duterte na talamak ang Ghost Project sa DPWH. Noong sinabi ni Duterte, di kaya niya ang korupsyon. Kahit mabigyan pa siya ng ilang taon. Noong sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang isyu kaugnay sa malita-malitang pera nangyari na bago pa siya nakatungtong Vice President at President si PBBM. So, ibig sabihin, sa panahon pa ng tatay niyang si Digong. Ang tanong dito, diba, lumalaganap ang isyu sa panahon ni Digong, hindi lang yung isyu ng JJK, hindi lang yung isyu kaugnay sa Pogo, yung online gambling, yung pagkawala ng mga sabungero, at lalo na yung pagdami sa mga Chinese nationals na biglang naging Pilipino. O ngayon, meron na namang na-raid sa Misamis Oriental kaugnay sa mga Chinese nationals na walang mga dokumento. Ang tanong dito, bakit noon tahimik ang Iglesia ni Kristong inaniban nitong Marcolita at ni Tinig ng Karunungan? Di ba? Ating tuloy siya. Nagaling daw po sa International Criminal Court. Pero hindi po mapasisinungalingan, hindi po mababali ng sinuman ang katotohanan na sa bahagi po ng mga taong ayaw kay Bato. Doon sa mga grupo na ang tingin kay Bato ay kalaban sapagkat kalaban siya ng mga politikong ginudyos nila, ang totoo, wala silang pakialam kung yung procedure ng pagsaserve ng warrant of arrest ay masalaula o hindi masunod. Okay. Kung napakinggan nyo naman ang pahayag nitong Tinig ng Karunungan na hindi raw mahalaga kung may nilabag ba na procedure sa pag-serve ng warrant of arrest para kay Senador Bato. Para sa mga kumakalaban kay Bato at lalo na dinagdag pa niya
na mga idolo umano sa mga kumangkalaban ni Bato, yung mga politikong dinidiyos-diyosan. So, pero, bakit hindi malinaw na sinasabi kung anong procedure talaga? Ang hindi nasunod noong iserve ang warrant of arrest kay Bato. Kung may paglabag ba talaga na naganap, dapat tukuyin kung anong paglabag at ipaliwanag maayos. Hindi puro na lang paratang. At kung pag-uusapan natin yung tamang procedure, okay, balik natin. Tama bang gawing protective custody si Senador Bato, tapos anong nangyari? Palihim siyang pinatakas? Di ba ang protective custody ay para tiyaking ligtas at maayos ang proseso? Hindi para hadlangan o palusutin ang pagpatupad ng warrant of arrest. Kaya, imbis na sisihin agad ang mga nagtatanong, dapat sagutin muna. Direktang sagutin kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit naging magulo yung sitwasyon sa Senado? Okay. Tuloy natin siya. Ang mahalaga sa mga taong iyon, madampot si Bato, isuko sa ICC. Kahit na alam nila sa sarili nila na umiiral, gumagana ang justice system dito sa Pilipinas at meron tayong mga domestic court na maaaring maglitis at mag-imbestiga kay Bato. Yan. Yun ang reaction nila, no? Nitong si Tinig ng karunungan na gusto raw ng karamihan na dito sa bansa, litisin si Bato dahil may justice system. Dito sa ating bansa, may domestic court. Ngunit kung tutuusin, bakit ibabalik sa umpisa yung proseso kung ang investigasyon, lalo na ang mga ebidensya, mga dokumento, mga testigo, ay matagal nang naisumiti at nasuring mabuti sa International Criminal Court. Tandaan natin, ang International Criminal Court, hindi ito basta-basta maglabas ng warrant of arrest na walang basihan. Dumaan ito sa mahabang investigasyon. Dumaan ito sa pagsusuri ng mga ebidensya at testimonya. Kung sasabihin, kaya naman litisin dito sa Pilipinas, ang tanong, bakit hindi ito ginawa noon? Habang sariwa pa ang mga aligasyon at may mga naghahanap ng hustisya. Siguro ba na sa panahon ni Digong uusad yung kaso kaugnay dito na siya mismo ang inireklamo? Ang issue rito ay hindi simpleng ordinaryong kaso, kundi aligasyon ito ng crimes against humanity. Nasaklaw ito sa international investigation. Kaya natural na lamang na ang International Criminal Court dalhin ang proseso dahil doon nagsimula. Doon naipon ang mga ebidensya. At doon nakaposisyon ang mga testigong matagal nang sumasailalim sa kanilang mga investigasyon. So kung totoong kumpiyansa ang kampo ni Senador Bato na mahina ang kaso, ay nakapabuting harapin talaga sa tamang hukuman kaysa pigilan yung proseso o kaya ililihis o itago si Bato. Dahil sa dulo, ang tunay na mahalaga ay malinaw na paglilitis at patas na pagharap sa mga ebidensya. Kaya, maraming nagdududa din na gusto talaga ng mga kalyado ni Bato, nila ni Senador Rodante Marcoleta na dito lang sa Pilipinas lilitisin si Bato. Dahil nakita na sa publiko na maraming mga handang tumulong sa kay Bato. Nandoon ang isyo na pinataka si Bato sa Senado. Noong inilagay ito sa protective custody. Hanggang ngayon ay usapin pa rin
na may nagtago kay Bato. So kung tingnan nyo, nahihirapan ng maipatupad ng maayos ang proseso dito pa lang sa ating bansa. Paano masisiguro ng taong bayan na maging patas o independent at walang impluensya ang paglilitis? Kaya para sa iba, mas mahihirapan si Bato sa ICC dahil mas limitado ang kaniyang galaw at ang galaw sa handang tumulong at pagtakipan siya at itago siya. Diba? Okay, tuloy natin. Ang gusto nila, dalhin sa ICC si Bato, isama kay Digong dahil galit nga sila dyan sa dalawang personalidad po na iyan. Palibasa, sila ay nauuto ng mga politikong ginudyos nila. Kaya ganun na sila Sandali. Sandali. Nakalimutan ba nitong si Tinig ng Karunungan at kahit na Marcolita, hindi ba si Bato mismo nagpahayag noon na handa siyang humarap sa International Criminal Court at handa niyang samahan ang matanda, ang tinutukoy niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kung ganon, bakit ngayon tila iniiwasan niya yung pagharap? Kung sasabihin hindi totoo o hindi seryoso yung naging pahayag ni Bato noon, lalong magtatanong ang publiko, alin ngayon sa mga sinasabi niya ang dapat natin paniwalaan? Yeah? So kapag isang opisyal mismo ang nagsabi na handa siyang humarap sa tamang proseso, natural lang naasahan ito ng mga tao na tutuparin niya ang naturang pahayag. Kaya hindi maiiwasang magkaroon ng duda talaga kapag biglang may nagtago. Pag-iwas o mga kilos na tila kontra sa dati niyang matapang na pahayag. So, ang issue rito ay hindi lang ICC o politika, kundi kredibilidad at panindigan sa sariling salita. Anong sabi niya? May mga nauuto daw sa mga politiko? dyan sa dalawang personalidad po na iyan. Palibasa, sila ay nauuto ng mga politikong ginudyos nila. Sa mga politikong dinidyos nila. So kung sasabihin na ang mga gustong humarap si Senador Bato sa ICC ay nauuto lamang sa mga politikong dinidiyos nila, pwede rin nating ibalik ang tanong. Bakit kapag ipinagtanggol ni Tinig ng Karunungan at Marcolita at mga kalyado si Duterte at si Bato ay hindi matatawag na nauuto ito sa sinasamba nilang politiko? So kung mali ang bulag na pagsunod sa isang panig, edi mali rin kapag iyon ay ginawa sa kabilang panig, di ba? So, hindi rin sapat na sabihing may justice system dito sa Pilipinas, kaya dapat dito. Dahil ang tanong ng karamihan ay kung maging sapat ba talaga ang investigasyon noon sa mga aligasyon ng EJK, corruption, Pogo, Ghost Project, online gambling, at marami pang mga Chinese nationals na biglang naging Pilipino. Patuloy pa ang pag-read nito. So kung talagang matibay ang lokal na hustisya at walang dapat iniikot at walang dapat ikakatakot, bakit tila maraming mga kaso at aligasyon na hindi umuusad noong panahon na makapangyarihan pa ang administrasyon ni Duterte? So napapansin din ng marami mga kapatid na noong panahon ni Duterte, hindi gaanong maingay, lalo na ang Iglesia ni Cristo, na inaniba ni Marcolita at nitong si Tinig ng Karunungan, hindi hindi gaanong maingay. At todo dipinsa kina Duterte at Bato. Pero tahimik sa EJK, tahimik sa Pogo, tahimik sa online gambling, tahimik sa mga nawala na mga sabungeros, tahimik sa anomalya at korupsyon na aligasyon sa panahon ni Duterte. Pero ngayon, sobrang aktibo sa pagdepensa.
Kaya natural na lamang na may tanong, kung prinsipyo ba talaga ang ipinaglaban o yung politika lamang. So ang tunay na usapin dito ay hindi kung sino ang iniidolo, kundi kung pare-pareho ba ang panindigan para sa hustisya. Kung laban sa korupsyon at abuso, dapat consistent. Kahit kaalyado o iniidolong politiko ang nasangkot dito. Ha? Okay, tuloy natin. Kaya ganun na sila kakitid. Pinakikitid ang kanilang utak ng sariling hangarin ng mga politikong sinusundan nila. Kaya ngayon, mga kababayan, ay pakikinggan natin ano yung binuking. So, kung pinakitid ang mga utak sa mga politikong sinusundan nila, ibalik natin. Di ba may itoreng nasa todo depensa at parang nag-aabogado kay Bato, magiging makitid din ang utak dahil ayaw niyong mahuli kahit may warrant of arrest galing sa International Criminal Court? Kung duda kayo na walang jurisdiction, lalo na si Senador Rodante Marcolita, ang ICC, dapat, nung hindi pa ito lumabas, nung umugong pa at nagtago si Bato, dapat dinadanan ninyo ang usapin doon sa Korte Suprema para mahayag. Pero baka natakot sila dahil kung dalhin ito sa Korte Suprema, magiging tulad din noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pumanig sa kanilang kagustuhan. Tuloy natin. Ni Senator Rodante Marcoleta dito kay NBI Director Melvin Matibag na may kaugnayan doon sa habulan na nangyari sa Senado sa pagitan ni Bato at ng mga tauhan ng NBI. At ano rin ang dapat nating maunawaan dito sa warrant of arrest na mula sa ICC at kung paano po dapat isineserve yung warrant at sa kung paano po gumagana yung procedure mula sa ICC hanggang sa Interpol hanggang dito sa ating gobyerno para masabi na tama yung procedure na dinaanan nung warrant of arrest at merong authorization talaga para arestuhin si Bato. Yan ang lilinawin ngayon. Kaya pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, para hindi tayo matulad doon sa mga taong pinakitid. No, so para di matulad sa mga taong pinakitid ang isipan pero di nila napansin na di kaya sila tatamaan sa sarili nilang pahayag nito? Ano ang masasabi ninyo? Okay. Comment kayo mga kapatid. Oh. So, sandali. Okay. So, join muna tayo sa punto por punto. Okay, papatuloy muna natin ang ating pagtalakay kaugnay dito, no? Sige, pakinggan natin si sandali ha. Okay, patuloy natin. Ng mga politikong kanilang ginudyos. Ito po, at panoorin natin. Ito yung problema. Yan. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Ayan. Yun. Ang sabi ni Marcoleta, yun ang problema daw kung bakit may NBI sa loob ng Senado na parang wala nang paggalang sa Senado. Yun ang punto ni Marcoleta. Yan ang unang punto. Pinayagan yun? Mm. Na doon pala siya huhulihin. Mm-hmm. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto Yan ang reaksyon ni Marcoleta. Una, ang problema daw kung bakit may kaanib ng National Bureau of Investigation sa loob ng Senado na parang walang paggalang sa Senado. Pero kung talagang paggalang at yung transparent ang Senado, bakit mismo ang Senado ang tumanggi ngayon sa subpoena ng Ombudsman para makuha yung CCTV footage kaugnay sa insidente sa putukan?
O napaulat, tumanggi ang Senado na makuha ang CCTV footage. Bakit? Meron bang itinatago na drama? Kung walang itinatago at kumpiyansa silang tama ang pangyayari, bakit hindi ibigay yung ebidensya na makatulong sa investigasyon, lalo na ang CCTV footage? Hindi ba mas nakakabawas sa kredibilidad ng Senado yung pagtanggi sa isang legal na request mula sa ombudsman? Sa halip na malinawan yung publiko, lalo tuloy nagkaroon ng duda na may gustong protektahan talaga at may gustong itago sa pangyayari. Ang tunay talaga na institusyon, kung tunay na paggalang sa institusyon, lalo na sa Senado, ay hindi yung pagtatago ng impormasyon, kundi pagiging bukas sa pananagutan, pagiging bukas sa investigasyon. Yeah? Okay. Tuloy natin si Marcoleta. Isang hulihin sa labas. Yun. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang ginamin na ni former SP na Bago dyan, mga kapatid, di ba? Ayon kay Marcoleta, dapat daw umano sa labas. Hinuli yun si Bato. Pero ang tanong, may immunity ba ang isang senador laban sa pag-aresto habang nasa loob ito ng Senado? Ang Senado ba ay ligtas na taguan ng isang senador na may warrant of arrest? So kung talagang gusto nilang sumunod sa tamang proseso, bakit may ulat na palihim na inilabas o pinatakas si Senador Bato sa Senado? At pinasakay umano ito ng yate sa isang mayamang politiko. Kilala na siguro ninyo sino yung may yate. Ayon yan sa impormasyon ni Tolfo. Pinasakay ng yate, pagkatapos pinasakay ng helikopter, pagkatapos dinala sa Mindanao. Yun daw ang nangyari. So, kapag ang isang tao na may warrant ay tinutulungan para makaiwas sa mga otoridad, natural lang na magtanong ang karamihan kung ito ba'y hindi pumasok sa usapin na obstruction of justice. Hindi sapat siguro yung puro na lang procedure na argumento kung mismong kilos ay tila paghadlang sa pagpatupad sa batas. Ang tunay na tanong dito, pinairal ba ang batas o pinairal ba ang proteksyon sa kanilang kaalyado? Ano pang sabi niya? pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Maaga pa Yeah. lang, oho. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Siya nga. Member ng Senado. Ang uulihin. Sa loob mismo ng aming bakuran. Oho. Huhulihin sa Senado sa sarili nilang bakuran. Ayon kay Marcoleta, nakipagkita pa raw umano sa NBI Director si NBI Director, no? Matibag kay dating SP Soto. So noong umaga, no? At pinaalam yung warrant of arrest kaugnay sa pagdakip kay Bato. At sabi daw ni Soto na dapat na mag-coordinate sila sa Sergeant at Arms na ayon kay Marcoleta, bawal hulihin ang isang senador sa loob ng Senado. Dahil bakuran ito nila. Pero ang tanong, may batas ba talagang nagsasabing kapag senador ka, hindi ka maaaring arestuhin sa loob ng Senado kahit may legal na warrant? Wala naman silang maipakitang malinaw na batas na nagsasabing
may immunity ang isang senador. Ang parliamentary immunity ng senador ay hindi ito absolute na proteksyon laban sa arrest. Lalo na kung may warrant of arrest na inilabas sa tamang otoridad. Ang layunin ng Senado ay gumawa ng batas. Hindi magiging taguan o safe house ng sino mang opisyal na may kinaharap na kaso. Diba? So, ulitin natin kung naniniwala sila. Kung naniniwala sila na dapat talagang sundin ang proseso ng batas, bakit naging issue agad ang lokasyon sa pag-aresto kay Senador Bato na dala yung warrant of arrest? At kung legal ang warrant, bakit parang mas mahalaga yung proteksyon nila kay Bato kaysa ipatupad yung batas? Oh, so tinanong si Soto umano ni Marcoleta kung nakita ba niya ang warrant. Sinanong ko siya habang sila ay mapupulalahat ang... Oh, nasa lounge. Habang nasa lounge sila, oh. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. Nako. So hindi mo tinignan? Hindi. Oho. Oh. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Diba? Oh, yan. Tinanong ni Marcoleta umano si Soto kung tiningnan ba ang warrant of arrest na dala ng NBI. At ang sagot daw ni Soto, hindi. Pero, ang tanong, kung hindi man personal tiningnan ni Soto yung warrant, ibig ba sabihin, bawal na agad itong ipatupad dahil hindi nakita ni Soto? Ang warrant of arrest ay hindi nawalan ng bisa dahil lang may opisyal na hindi ito personal nasilip o hindi ito natingnan. So kung may valid warrant na dala ang law enforcement, may tungkulin silang ipatupad ito. Kaya ang tunay na tanong dito, bakit pinipigilan mismo at hindi pinapayagang maisagawa ng maayos yung operasyon kung legal naman ang dalang dokumento? At kung wala palang balak, kilalanin o veripikahin ang warrant. Bakit pa umano sabi? Pinapasok ang NBI sa premises ng Senado, ayon kay Marcoleta. Hindi ba mas lalong nagpapakita ito na may intensyon talaga na harangin ang implementasyon kaysa alamin muna ang legalidad ng warrant? Diba? Oh. Ano daw, ang Senado ay isang institusyon na dapat igalang. Isipin mo, nung panahon na yon, si Soto, siya pa yung Senate President. Nakipag-coordinate sa iyo ang NBI. Ahensya ng gobyerno yan. Nakalimutan ata ni Soto sa sandaling panahon na ang Senado na kanyang pinangunguluhan ay isang institusyon din ng gobyerno na dapat igalang. Isipin mo, Soto, at mga kababayan kong nanonood ngayon. Nakipag-coordinate sa iyo ang NBI at sinabi sa iyo ng NBI na SP, meron kaming warrant of arrest laban kay Bato. Siya ay aarestuhin namin. Sabi ni Senator Dante Marcoleta nung tinanong niya si Soto, nakita mo yung warrant of arrest? Hindi si Soto. Yan ang pahayag ni Tinig ng Karunungan. So kung sabi na, ang Senado, institusyon ng gobyerno na dapat galangin. So kung paggalang sa Senado ang pag-uusapan, mas makikitang may respeto ang NBI dahil dumaan sa Senate President at nakipag-coordinate muna ito bago ipatupad yung warrant of arrest. So ibig sabihin, hindi nila basta-basta nilusob yung Senado nang walang paalam. Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang nagdala ng kaguluhan sa loob ng institusyon? Hindi naman ang NBI yung nag-lockdown ng Senado. Hindi rin ang NBI ang nagpatay ng mga ilaw. Habang naka-live si Cayetano. At lalo nang hindi ang NBI
ang sangkot umano sa pagpaiskapo kay Bato. Sa ilalim mismo ng pamumuno ni SB Cayetano, nangyari ang mga iskinang ito. May lockdown, may putukan, may pagtatago sa informasyon, at may pagharang sa mga otoridad. So kung tunay pagalang sa Senado yung layunin nila, bakit kailangang magkaroon ng mga aksyon na parang may itinatago o pinoprotektahan na espesyal na tao? So mas lalong masisira yung dignidad ng Senado kapag ginagamit ito bilang ligtas na kublihan ng isang taong may warrant of arrest. Ang Senado ay institusyon ng batas. I am